O, ilang tulog na lang pagbobotohan na sa plenaryo kung i-impeach bang muli itong si VP Sara Duterte. O, sa huling bilang, ayon kay Congressman Terry Redon, ay mga nasa around 215 na sobra-sobra doon po sa kailangan. Actually, 106 lang yung pong kailangang boto para ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon daw, nasa above 200 na. Kasi syempre isama mo yung 55 na mga miyembro ng Justice Committee na lahat pumirma. So maganda-ganda po, medyo komportable. Kumbaga halos sigurado na mai-impeach muli itong si Sara Duterte. At kahit na anong pananakot yung pong kanilang ginagawa, itong mga congressman natin ay are standing their ground, 'di ba? Kasi kita naman sa ebidensya, kita naman po doon sa mga testimonya at sa mga ahensya na who are showing na meron talagang probable cause doon po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. And of course, nakikita natin yung suporta kay Sara Duterte. Yung mga Pulse Asia survey, tablado na sila ni Tulfo, humahabol na si Lenny. So, hindi na siya yung iniisip dati na unbeatable pagdating po sa eleksyon. Siguro factor din yun. Kaya itong mga congressman are deciding to do what is right at boboto ayon sa konsensya nila. Mabigat po kasi yung ebidensya laban kay VP Sara. Katulad nito, yung Article 1 ng impeachment tungkol po sa confidential funds. So 612.5 million in confi funds allegedly misused and irregularly liquidated. 125 million spent in just 11 days. So sabi nga ni Madriaga, 24 hours lang daw. Yung po mga disbursements, pre-arranged, simulated at irregular. Tapos po yung mga funds daw ay pinadaan sa mga unauthorized individuals outside the legal channels. O tapos merong mga resibo ng mga benepisyaryo na yun napapasok yung mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin, mga kakaibang pangalan na hindi mo alam saan ba talaga inabot yung pera. And of course, ang mabigat dyan yung finding ng COA kung saan po merong notice of disallowance yung pondo na yan na ginamit nila VP Sara at pinapasoole sa kanila. So, ibig sabihin po, meron talagang irregularity. Okay? Kasi dito sa pagboto ng Kongreso, ito po ay probable cause pa lamang. Di ba? Hindi pa naman kino-convict o ina-acquit. So, kung probable cause lang ang pinag-uusapan, isang article pa lang to, Article 1 pa lang, ang dami na pong ebidensya kaagad na lalabas para po ma-impeach itong si VP Sara Duterte with the vote sa plenary next week.